Super flu, normal lang sa panahon ng trangkaso. Maaaring tumagal hanggang Pebrero ayon sa DOH. Sinabi ng Department of Health o DOH na hindi dapat ikabahala ang tinatawag na super flu dahil ang mga kaso nito ay nananatili sa normal o inaasahang bilang tuwing panahon ng trangkaso. Wala rin umanong nakikitang pagdami ng malulubhang sakit sa paghinga na dulot nito. Nilinaw ng DOH spokesperson Assistant Secretary Dr. Albert Domingo na ang 63 na kaso na naitala noong 2025 ay hindi biglaan o mabilis ang pagtaas kundi kabuang bilang para sa buong taon. Dagdag pa niya, ang mga sakit na may kinalaman sa influenza ay tumaas lang ng 1% kumpara noong nakaraang taon kaya hindi ito malaking pagbabago. Ayon po sa DOH, ang super flu ay hindi bagong sakit. Isa lamang ito sa variant ng influenza A na tinatawag na subclade A, K, sa ilalim ng H3N2 lineage. Ipinaliwanag ni Domingo na ang sintomas nito ay kapareho pa rin ng ordinaryong trangkaso tulad ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. Ang pinagkaiba lamang umano nito ay mas mabilis itong makakahawa. Ngunit, kadalasan ay banayad lang ang sakit at hindi na kailangan maospital. Tiniyak din ni DOH na wala pang datos na nagpapakita ng variant. Na ang variant na ito ay nagdudulot ng pagdamit ng pneumonia o iba pang malulubhang sakit sa paghinga. Batay po sa datos ng DOH, may 24,091 kaso na severe acute respiratory infection noong 2025 hanggang December 27 at 14 lamang dito ay may kaugnayan sa subclade K o 0.06%. Dagdag pa ng DOH, mas maraming SARI cases ang dulot ng ibang viruses tulad ng rhinovirus at respiratory syncytial virus at ang influenza ay ika-4 lamang sa mga sanhi. Samantala, ayon kay Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante, maaaring magtagal hanggang Pebrero ang super flu na nararanasan ng maraming Pilipino ngayon. Paliwanag niya, ang subclade K ay kapareho lang ng ibang trangkaso pagdating sa sintomas at tagal na maaaring tumagal ng mahigit 10 araw hanggang 2 linggo, lalo na kung tuloy-tuloy rin ang trabaho at hindi nakakapagpahinga. Ayon kay World Health Organization, ang subclade K ay nakaapekto na sa 34 na bansa, kabilang na nga po dito ang Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. May naitalang 283 kaso ng influenza A sa bansa mula Enero hanggang Oktubre 2025 at sa genetic sequence ay may mahigit 50 AH3N2 kung saan 7 sa bawat 10 o 7 sa bawat 10 sample nito ay kabilang sa subclade K na may siyam na mutation kumpara sa naunang strain. Tiniyak naman ng DOH na ang kasalukuyang flu vaccine ay epektibo pa rin laban sa subclade K base sa gabay ng World Health Organization. Ayon din kay Solante, mas may posibilidad na maospital ang ilan sa ibang bansa, lalo na kung hindi nabakunahan. Kaya pinayuhan ni Health Secretary Teodoro Herbosa na mas mainam magpabakuna ang mga bata at senior citizens habang pinaalalahanan naman ang publiko na sundin ang basic precautions gaya ng paghuhugas ng kamay, pagpapahinga kapag may karamdaman, pagsusuot ng face mask kapag lalabas at pagkain ng prutas at gulay para lumakas ang resistensya.